Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 5, 2025 and our topic is all about ano ang purpose ni Lord sa sex. So our concept is all about sex and glory. So alam naman natin ng sex ay hindi lang tungkol sa kasiyahan ng tao, kundi tungkol sa kawalatian ng Diyos. So kapag ito ay isinasagawa sa loob ng kasal, is ipinapakita nito yung disenyo ng Diyos para sa pag-ibig, katapatan at bunga ng relasyon. So yung maling paggamit ng sex ay nakakalipusta sa Diyos, ngunit ang tamang paggamit nito ay nagpapakita ng kanyang karunungan at kabutihan. So tulad ng lahat ng aspeto ng buhay, dapat ang sex ay maging paraan upang maitaas si Kristo at maipakita ang kagandahan ng Ebanghelyo. So our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 13 verse 4, ASND version. Ang kasal ay dapat pahalagahan ng lahat at panatilihin ninyong malinis ang pagsama ng mag-asawa dahil paparusahan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. So ngayon ako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is sex is meant to honor its creator. So ang sex ay nilikha ng Diyos kaya dapat itong gamitin sa paraang nagbibigay puri sa Kanya. Hindi ito para sa sarili nating kasiyahan lamang, kundi ipakita yung kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Kapag sinunod natin ang layunin niya, is nagiging pagpapala ito at hindi kasalanan. Second is, sex must be done in God's way. So, yung tamang paraan ng sex ay sa loob ng kasal, ayon sa disenyo ng Diyos. So, ang paggawa nito sa labas ng kasal ay lumalabag sa kanyang kalooban at nagdudulot ng sakit at kahihiyan. So, kapag ginawa natin ito sa paraan ng Diyos, nagdudulot ito ng tunay na saya at kapayapaan. And lastly, sex is holy and we have a duty to keep it holy. So, ang sex ay banal dahil ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos. So, para sa mag-asawa or sa pag-aasawa, responsibilidad nating panatilihing malinis ito mula sa kasalanan at tukso. So, sa pamamagitan nito is na ipapakita natin ang respeto sa ating katawan at sa Diyos na lumikha nito. So, ngayon daw na tayo sa ating application. So, yung first application is love your partner by keeping sex holy. So, dapat natin ipakita yung tunay na pag-ibig sa ating asawa sa pamamagitan ng pagiging tapat at malinis sa ating pagsasama. So, wag hayaang madungisan ito ng kasalanan o pagtataksil dahil ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagbibigay kawalatian sa Diyos. Second is learn not the hard way but God's way. So marami yung natuto sa maling paraan dahil sa pagsuway sa Diyos tungkol sa sex. So mas mabuting matuto tayo sa kanyang salita at gabay upang maiwasan ang sakit at pagsisisi. Dahil ang pagsunod sa paraan ng Diyos ang nagdudulot ng tunay na kalayaan at kapayapaan. And lastly is lead your partner to a God-glorifying relationship. So, kung may relasyon ka, dapat natin hikayatin ito na maging sentro si Kristo dahil ang relasyon na nakabatay sa kabanalan at paggalang ng Diyos, sa Diyos ay pagiging matatag at mapayapa. So, sa ganitong paraan is pareho tayong ninyong na ipapakita yung kawalatian ng Diyos sa inyong buhay. So, ngayon daw na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about why should we consider sex as holy and that we have a duty to keep it holy. So, para sa akin is dapat nating ituring na banal ang sex dahil ito ay kaloob ng Diyos sa atin at bahagi ng kanyang banal na disenyo para sa pag-aasawa. So kapag pinanatili natin itong malinis at tapat, ipinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos at sa ating sarili. So natutunan ko na ang sex ay hindi dapat abusuhin o gawing libangan, kundi gamitin sa paraang nagbibigay papuri sa Diyos at sa ating buhay ay dapat nating sikaping sundin ang kanyang kaloob, iwasan ng tukso at panatilihin ang kabanalan sa anumang aspeto ng ating relasyon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pagpapaalala na ang sex ay isang banal na kaloob mula sa inyo. Lord, katulungan niyo po kami igalang ang iyong disenyo at gamitin ito sa paraang nagbibigay kawalatian sa inyo. Lord God, ingatan niyo po ang aming puso at isip upang mapanatiling malinis at tapat sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.